Dito sa susunod nating pag-uusapan, meron din kayang mga pamahiin bago pumunta sa entablado o tumungtong sa entablado? Feeling ko meron eh. Sabi nila, bawal daw lumingon sa pinanggalingan. Kasi? Ha? Kasi? Hindi ka makakarating sa yung parurungan na daw. Mga ka-MB, isang beauty queen naman ang ating kikilalanin at tanungin natin sa kanya kung may mga pamahiin din pa siyang ginagawa bago siya tumuntong sa entablado. Dito sa ating bida, yan siya. And yes, good morning and pretty morning to all of us. We have here Brian Cesare Bayang. Ang Miss Middle Quirino Hill for this upcoming Miss Baguio 2025. Mabuhay! Yeah. Kamusta ka na, Brian? Okay naman ako, Miss Bea, Miss Angelica. Nako, first time ko dito sa Morning Balitaktakan stage. At this morning talagang very grateful ako. Hello po, good morning mga ka-MB. Pinapanood ko lang to everyday live. Ngayon, andito na po ako. Ay, wow naman. Actually, ikaw din, pinapanood din namin sa mga social media. Oo, kasi pansin nga natin, ikaw ay isang kandidata dito sa paparating na Miss Baguio 2025. Yes, totoo po yan nabigyan po tayo ng chance na i-represent ang ating beloved Middle Quirino Hill. Nagpapasalamat po ako sa kapitan namin, sa lahat ng mga councilors na sumuporta, sa lahat ng mga kabarangay ko for Middle Quirino Hill. Nako, eto na. Middle Quirino Hill kasi first time namin magkaroon ng representative for Miss Baguio. Yun. At ako yun. From Middle Quirino Hill. Yes. Sino ka dyan? Pero bago tayo mapunta dyan sa pageant journey mo muna, sino ba ang isang Brian outside of the limelight of pageantry? Actually, outside the pageantry stage, nagtatrabaho po ako bilang isang radio DJ. Yeah. So, nasa media industry din ako. Kaya, very happy ako na fellow media practitioners. Inimbitahan talaga ako dito sa stage na to. Normal lang, eto lang, na naglalakad lang sa gilid-gilid, pinagpapawisan kapag ninenervyos, nagko-commute, ayan, pumipila. So, ayun po si Brian, outside the spotlight, outside all the glam. Simple lang, ganon. Diba isang radio DJ yan? Yes. Alam mo ba kung anong pangalan niya doon? Ano? Ha! Chikutita. Parang narinig ko na rin Si yan. Sexy Inday. Oo, narinig ko na. Ako po si Sexy Inday. Ng Hello Barangay po. FM. Anyway, bago ka pa man mapasok kasi sa pageantry, I heard that you also do modeling, ano? Yes, doon po ako nag-start sa modeling talaga. Last year po ako officially nag-start sa modeling, which is, I think, a great platform if you want to go into pageantry. Kasi iba yung training ng modeling and then magandang preparation yon in case na gusto mong masanay sa stage, ma-expose sa mga tao, di ba? Magkakaroon ka ng training bago ka mag-upgrade into pageantry. So, salamat sa mga nakasama natin sa ating modeling journey, sa mga training na na-experience natin, sa mga outfits talaga from our Cordilleran designers na nasuot natin at nairampa on stage. Yun. Pero, Mom, when did you decided po na parang sumali po sa pageant industry? Kasi nabalitaan ko, last time din, sumali rin po kayo sa isang pageant. Yes po. Actually, Mr. and Miss recently Cordillera yun. Yes, recently lang po siya actually. 4 years now, talagang yun po yung pageant na gusto kong salihan. And then, sinasabi ko sa mga tao around me na may specific pageant talaga akong gustong salihan. And then, ayun na nga po, nakasali ako sa previous pageant na yun, which was Mr. and Miss Cordillera. But then, ang dami kong experience na naranasan doon, ang dami kong memories na naranasan. So, parang ngayon nag-crave ako ng more experience pa. So, that's why I decided to join Miss Baguio as well. Para sa experience, para sa memories, para mapatunayan din sa sarili ko and to the people who support me na kaya naman, ipapati tayo kasi dyan. How do you think yung past na experience mo nga sa pagsali sa pageant will help you now dito sa Miss Baguio 2025? It helped me kasi mas nag-mature ako since then. Kung dati maraming doubts, maraming worries, maraming overthinking na nangyayari. Ngayon naman mas subtle na yung approach natin kasi nga na-experience na natin yung magstay sa stage before, mag-perform in front of other people. Ngayon naman na we're doing
doing it all over again, alam na natin yung pakiramdam. Kaya alam ko na kung paano yung mindset ko going to the stage. Bakit dati ba ano oo. ang mindset mo dati? Nako, nervyosa po ako talaga. Ah. Totoo. Hindi man po obvious, pero talagang nervyosa ako at grabe po akong mag-overthink. Totoo. Kinokompara ko yung sarili ko sa ibang candidates. Hala, ang nipis niya. Grabe yung balakang niya. Ganon. But now po iba na po. Mas maging proud tayo sa sarili natin. Regardless of our shape, kung ano man yung talent natin, kung ano yung features natin, di ba? Maging proud po tayo doon. Totoo yan, Miss Exactly. Bea. Kasi nandun ako nung coronation night ng Mr. and Miss Cordillera. Isa Uy. si ma'am na nakakuha ng attention ko. Wow, Sino diba? ka dyan? Di ba naman? Sino rin kaya makukuha mong attention? Ay, meron na pala. Hindi Wag, ko na wala na yun. Hindi ko sasabihin. So, how's your preparation naman now for Mr. and Miss, for Miss Baguio rather? Anong ginagawa natin preparasyon? Marami actually. Ngayon usually, ngayong week and the next week, super magiging hectic na ang schedule. So, thankful ako na ngayon niyo ako nag-guest ngayong umaga dahil medyo maluwag pa ang schedule natin. Pero, andyan yung typical na preparation natin sa pasarela, sa Q&A of course. Pero ang pinaka-pine-prepare ko talaga is yung emotional state ko. Leading up to the coronation night. Kasi mas importante yun. Kung kalmado yung utak mo, kung hindi ka nag-worry, mas magpo-perform ka better on stage. So, yun po ang mas pine-prepare ko. Diba? Dati hindi ko ginagawa ang pausing for 5 minutes every day, tapos breathe in, breathe out lang. Ngayon, ginagawa ko na siya, pampakalma. Yun. Oo. Medyo malaki kasi ngayon. Oo. Totoo Ang yan. Miss Baguio 2025 especially dahil marami tayong mga pinadala sa Miss Universe Philippines Yes. stage na talagang tumatak sa mga tao. How difficult it is to enter this pageant na yun. Yung Parang tinatatak mo sa'yo. nakatatak Oo. sa mga beauty queens ng syudad. Totoo yan. Salamat sa mga previous queens natin talaga na nagtaas sa pedestal ng Baguio City when it comes to pageantry. Oo. Pero totoo nga po, iba yung pressure kasi very successful yung mga previous queens natin. Pero I believe na ako and the other candidates, high caliber din. Kaya naming makipagsabayan with the right training, with the right mindset. Kayang-kaya din nating maging gawing proud ang Baguio City. Hindi lang Baguio City, buong Cordillera na rin. Exactly. True. So, ayun po, sa mga previous queens natin dyan, sana po ipagkatiwala nyo din sa mga present candidates at basbasan nyo kami. Kailangan talaga ng basbas. Basbas! From dun sa tatlo. Oo. Real. Iba, no? Marami tayo ngayon, in fairness, na mga candidates din. At bawat isa may kanya-kanya talagang strength. What do you think is your edge among them? Are you younger or Or old? 72. Iba edge pala yun. Iba yun. Sorry. Iba yun. What do you think is your edge? My age is 27. 27. I think my edge is my maturity, my authenticity, and of course, my wit na I believe na ipakita ko naman sa lahat ng mga nanood nung press conference ng Miss Baguio candidates. I believed I shined on that particular part of our presentation kasi nga mas naipakita ko kung sino ako. Diba? Mas nasagot ko yung mga tanong in my own way. Yes, So, kasi yun. very well spoken. Halata naman. diba? Siguro training na rin kasi yan siya talaga kapag nasa radyo ka. Oo. Kapag nasa radyo ka, dapat mabilis ka talagang mag-isip. Naku, And do you totoo think yan. nakatulong talaga yung trabaho mo bilang DJ dito sa pagsali mo? Opo, sobrang nakatulong siya actually. In fact, grabe, na-train ako for years sa radio broadcast industry. Tapos, very thankful na lang ako ng press conference na, na-expose ako sa ganitong nature. So, parang normal na lang siya sa akin. Kumbaga, very, walang bearing sa akin. Although, ninervyos pa rin ako, pero komportable naman ako kasi fellow media practitioners ang andon. Nabanggit mo kanina, ma'am, na parang may pinipili kang pageant na gustong salin. So, ito po yung second time ninyo. First time ko po sa Miss Baguio. Yes, pero nung nasalihan ko na yung pageant na gusto ko before, parang I'm craving for more. Parang yung ganong feeling ko. Yeah, kasi sabi, iba daw kasi yung Yes. adrenaline kapag Totoo. nasa stage ka. Ako din, nung gumulong ako sa stage, the adrenaline was so different. I want to gulong on another stage. And it's the good kind of adrenaline po, Yeah, diba? yeah, oo. Napapump ka.
na-challenge ka. Yung ganong- self-confidence Yes. talaga. No? Pero may mga times din kasi sa pageant, hindi mo maiiwasan. Lalo na pag presentasyon pa lamang, ang dami mga bashers. Ang dami mo talagang matatanggap ng mga komento na, hoy, hindi pa natatapos yung pageant, ba't ganyan na? How do you deal with those? Totoo po. Kasi, true, marami naman po talagang bashers ang nagkalat sa social media kasi very powerful ang platform na yan. Lahat pwedeng gumamit ng social media, lahat pwedeng magtago sa screens nila tapos mag-send lang ng hate comments. Ngayon, kapag nakaka-receive po ako ng ganyan, siguro for a few years ago, talagang iniiyakan ko yan. Ngayon, wala na lang. Feeling ko dahil po yun nga po, it comes with age, comes with being exposed to social media more, and just not caring about it. Kasi kung hahayaan mong maapektuhan ka ng hate comment, panalo yung nag-send ng hate comment. Diba? Exactly. Maganda yung not caring at all, yung not caring attitude. Pero kapag yun ay para sa ikakabuti mo naman na komento, tanggapin mo. Pero kapag yung alam mong ikakasira mo, my goodness, pwede i-block mo na lang siya. Oo, di ba? Iwasan ng negativity at saka tayong mag-spread ng negativity na ko po. Yeah. Anong advocacy mo entering Miss Baguio 2025? Yes, my advocacy is focused on cultural preservation through involvement and equity. So gusto ko pong ma-uplift pa ang kultura ng Baguio City kasi Chop Suey City po tayo. Marami pong mga lahi dito. So ibig sabihin, it's a mixture of culture, it's a mixture of art, it's a mixture of different ethnicities na talagang nagbe-blend in one city. So magandang i-celebrate yung kultura po natin. Pero what pushes you po para po ito yung gamitin yung advocacy for Miss Baguio 2025? Nung nagmo-model po kasi ako, I wore designs from fellow Cordillerans. Tapos napansin ko po every fashion show, baka alam din to ni Miss Bea na hindi ganun karami ang audience, aminin po natin. Pero sobrang ganda ng mga inirarampa naming damit. Nakakalungkot na hindi siya na-appreciate ng mga kababayan natin, ng mga kasyudad natin dito sa Baguio City. That's why yun po yung unang napasok talaga sa isip ko na advocacy upon entering Baguio City. Kasi feeling ko, if we focus on culture as well, mas magbo-boom pa ang turismo natin dito. Kasi mas maiintindihan ng mga tao kung ano yung istorya ng Baguio City through our culture. Yeah. So hindi lang yung patungkol sa sarili mo yung gusto mong ilabas sa advokasiyang ito, pero yung kwento ng mga taong nasa syudad ng Baguio. At totoo 'yun doon sa modeling kasi nakasama ko na siya sa isang rampahan, ang Inabel Resurgence na mangyayari ulit sa darating na October. I'll see you there. Wala talaga, konti lang ang audience at napakaganda din na maging stage mo din itong pageantry kasi may mga nakilala ka na ng mga designers ng ganito na mas madami kasi ang audience ng pageantry dito sa Baguio kaysa sa modeling. So maganda din na platform mo ito para ipakilala pa ang kultura ng siyudad ng Baguio. Diba? Kakatuwa, Ano naman yung mga struggles mo so far entering Miss Baguio 2025? Naku, ang number one talaga dyan is yung time management. Lalo na time for rest. Meaningful rest sana. Kasi kailangan din ng mga tao yan. Meaningful rest. Tinatagyawat na tayo sa kakapuyat natin. Di ba? Ganun, pero kailangan nating maglaan ng oras talaga para sa preparations. Kaya minsan nasa-sacrifice na yung rest. So if I could rest, I will. So sana mas mabigyan pa tayo ng time to rest. But nevertheless, it's a good adrenaline nga na napag-usapan natin kanina. It's an experience that I signed up for. Yes. So I'm prepared for everything. Wow naman. Ilang oras nakasuot ang heels mo. Yes, actually kaninang umaga pa ito. Naka-heels na po. So tuloy-tuloy na yan, part of the training. Tuloy na, yes po, for the whole day na. Although may baon naman po akong extra shoes. Lalo kapag maglalakad uphill or kung steep yung stairs, ganon. Pero for training talaga. Talagang ginagamit. Yes. Actually, galing siya sa may waiting shed. Wetting shed. Waiting shed sa taas. Ito na yung suot niya kababa dito sa bus. Diba? Yes. Do you go to the gym na rin? Yes, I have to. Diet. True. Diyos ko, ano na lang kinakain ng isang beauty queen. Kasi I know kung anong kinakain namin mga beauty queens. Ano? Pero we want to hear it from you.
We want to hear from other queen. Oo, other Go. queens. Actually, more on gulay, fruits, and protein talaga. So, red meat, chicken breast, itlog, boiled eggs, yun, mga ganun po. Kailangan mo talagang protina kasi maglalakad ka. Truly. Kasi you need to build muscle. Wow. Yes. Then, Diba? Totoo. Pero ma'am, ano ba ang dapat abangan ng mga tao sa syudad ng Baguio para sa coronation night ng Miss Baguio 2025 kay Miss Bri? Yes, abangan po 2 events po yan. Isa preliminary pageant po natin and the second one is our grand coronation night. So, parehas pong gaganapin yan sa Baguio Convention Center. September 1, 2025 po ang preliminary pageant. September 6, 2025 naman ang grand coronation night. Again, sa Baguio Convention Center po yan, 6 p.m. Okay, so that's a Monday and a Saturday. Saturday, yes. So, exactly. Monday ang prelim, Saturday ang grand coronation. Coronation. Paano ang ticket natin dito? Actually, wala pa pong official announcement about the tickets but we're hoping na free entrance po siya para talagang mga taga Baguio makapasok na lang kung may madaan doon tapos nagkaroon ng interest makapasok na lang para makanood. Definitely. But if magkaroon man po ng ticket selling, it will be announced soon sa Miss Baguio Facebook page. Kaya antayin nyo na lang po ang announcement. Yes. At baka naman nais mo din sabihan ng ating mga manonood na supportahan ka din dito sa paparating na Miss Baguio 2025. Yes, ayun po. Once again, sa lahat po ng mga nanonood ngayong umagang ito, ako si Brian Cesare Bayang, representing Middle Quirino Hill. And sana po iboto nyo kung lahat sa online voting natin. Just visit www.missbaguioph.com. Mag-sign in lang po kayo sa email account ninyo and then scroll down, look for candidate number 7 and click vote for Brian. May 1 free vote every day po yan. If gusto nyo pong more, tatanggapin ko rin po yan. But may monetary factors na po na involved. So, yun po. Maraming salamat and see you soon. Yes. Syempre, patikman mo na kami. Paano ba magpakilala ang isang Brian Cesare sa isang pahent? Go! Alright, so, Brian Cesare Padiras Bayang, Barangay Middle Quirino Hill. Ayan! Diba? Ikaw nga, Angelica. Hindi ako nasali na ganyan. Nanonood lang ako, pero iba pa rin si Ma'am Bri. Di ba kailangan daw talagang ganun? Conviction kung conviction. Pero syempre, Oo. gusto ko din tanongin. Magko-Q&A naman tayo. Pinaka-first go. lang. Yes, sure. Bakit mo deserve ang Miss Baguio 2025 crown? Deserve ko ang Miss Baguio 2025 crown dahil ako po ay isang taga Baguio, lumalaban para sa Baguio, at naninindigan para sa Baguio City. Thank you. Oh, pak! Short but sweet. Yeah! Sa coronation night na lang po yung explanation. Real, baka may nais kang batiin din. And binabati ko lang po yung family ko. Hello, yung friends ko, and of course, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Salamat sa Quirino Hill for your support. Thank you so much po. Actually, nandyan si Kagawad Zamora Imelda. Ay, hi Kagawad Oo. Imelda! Hello, Hello good daw morning! sa'yo. Hello kay Kagawad na sumama sa akin ng sashing. And of course, kay Punong Barangay Datayan. Hello po! Ayan, Good morning! maraming salamat ulit, Miss Brian Cesare Bayang from Middle Quirino Hill, representative for Miss Baguio 2025! Ayan, Abangan po natin yan. September Oo. 1 and September September 6, mga ka-MB.